mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you, o Jimba. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan. Ayan, thank you. Thank you so much sa inyong lahat, no? Yarito. But anyway, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nanood kanina sa ating pa-live, di ba? Tanghaling Tiyapat ay talaga namang humaharibas tayo sa mundo ng pageant Troy. Ayan, di ba? Kamusta naman? Sa mga nanonood po dyan, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you so much sa mga nag-likes. Sa mga hindi nagla-likes dyan, alam nyo na ang karakaran dito sa Parade of Beauty kung ayaw tumumba. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal, Jimbo. Kamusta naman kayo mga buweks? Na-miss ko yung ganitong natin, pa-video natin. Kasi usually, ginagawa ko na lang siya sa aking sasakyan, no? Kasi nga masyado akong busy. Alam niyo na, no? Sa buhay-buhay, di ba? Gandang-ganda sa sarili yarn, di ba? Anyway, eto na, umpisa na natin. Nasaan na ba yun? Eto. Okay, just a recap lang, no? Kanina sa live natin. Ayan. Anyway, congratulations sa ating mga winners. Nakakaloka naman itong ating mga winners na kinoronahan kagabi sa Binibining Pilipinas, no? Well, anyway, shout out sa Binibining Pilipinas kahit na wala masyadong nanood dyan sa Araneta, no? Pero ang balita nga daw nagdatingan daw yung mga tao. Parang late nang dumating yung mga tao. So, medyo dumami yung mga tao sa Araneta. Pero yung nakita ko, yung pa-live ni Gaysel, shoutout kay Gaysel sa aking kaibigan, no, na talaga daw, maganda yung Binibining Pilipinas kagabi. Yung nakita ko yung video niya, kukonti lang yung mga tao, pati yung mga pictures na nakita ko, no, sa iba't ibang pageant pages. Pero ayun nga, sabi nyo, kanina sa live natin na sinabi ni Gaysel na marami daw dumating nung mga, siguro mga hindi naman siguro kalagitnaan, pero late sila. Siguro akala nila late magi-start, no? So, kudos sa Binibining Pilipinas. Ang ganda ng kanilang production, ng kanilang entablado. Talaga naman sinasabi nila, no, na ang Binibining Pilipinas ay medyo nahuhuli na, no, sa uso. Pero ang nakikita ko talaga, ang Binibining Pilipinas ay patuloy pa ring namamayagpag, no? Siyempre, na yan, legendary na yan, ika nga nila, no? So, kahit nawala yan, tulad nga ng sinabi ko kanina sa live natin, na kahit wala silang masyadong sponsors, ang may-ari naman ng Binibining Pilipinas Organization, no, ay talaga namang madatong, di ba? So, parang with or without sponsors, ay talaga namang feeling ko talaga mamamayagpag ang Binibining Pilipinas. Kaya nilang punan ang pangmalakasang production at stage, di ba? At kudos din sa Binibining Pilipinas ay pinakita nila na kahit papaano ay nag-e-effort sila, no, nung last year. Ganyan din yung ginawa nila. Ang ganda ng stage, ang glossy-glossy, di ba? Tapos medyo malinaw-linaw na siya kumpara nung mga previous years, no? Siguro konting ilaw na lang para mas maliwanag pa ng very, very light, no? But anyway, maganda yung kanilang yung kanilang ano tawag dito, pa-live, ayan, no, na pinakita sa Binibining Pilipinas kagabi, no? Yung kanilang ano bang tawag dito? Ano bang matatawag dyan? Yung kanilang telecast, yung kanilang video, malinaw-linaw, no? So, kudos sa Binibining Pilipinas. And of course, eto na, no? Sa winners ng Binibining Pilipinas 2025, nakakaloka naman. Ito, congratulations dito sa mga girls, ha. Ito ang ating Binibining Pilipinas International 2025. Walang iba kundi si Binibining 25 Davao, si Katrina Ann Johnson. Ay talaga naman mga boys, no? Ito talagang masasabi kong prototype talaga ito ng Miss International Queen, no? Talagang kitang-kita natin yung kanyang beauty. Siya po ay first runner-up sa Binibining Pilipinas 2023. O, diba? Talagang, ay mga boys, talagang Diyosahan ang itsura nitong si girl. In fairness naman, no? Ang puti-puti, di ba? Parang si Kim Chu ang nakikita ko sa kanya. Hindi ko alam kung meron siyang lahing Chinese, pero obviously, parang may lahi siyang
Americano or Americana, gano'n. Baka kasi isipin niyo Latik 'pag sinabi ko ng Americans. Pero ayun, parang may lahi nga ito talaga, yung apelyido niya 'no. But anyway, mga buweks, talagang nag-glow siya kagabi. Aminin na natin 'yan 'no. Ang daming sabi ayaw nila ito, pero mas marami naman nagsasabi na gusto nila itong si Katrina. Ako gusto ko siya. Nakikita ko na siya nung lumabas na yung roster ng candidates, isa siya sa namamataan ko. Pero yung isa pang namamataan ko, yung nag-first runner-up, itong si Binibining 36 Las Piñas, Dalia Katab, ayan no. Na ano ko rin yan, nakikinikinita ko rin na posibleng manalo. Well, nanalo siya, first runner-up, no? Congratulations din sa kanya. Pero eto ngang si Katrina ay talaga namang nag-glow at alam natin yan lahat, no? Kagabi pa lang sa Binibining Pilipinas at deserve niya yan. Ang ganda ng kanyang performances from the beginning of the competition hanggang sa katapusan ay talaga naman hindi nagpakabog pati sa Q&A, o Jimwa. And of course, congratulations din sa ating Binibining Pilipinas Globe 2025. Ito talagang isa rin sa mga bet ko na anong tawag dito, na makoronahan no sa Binibining Pilipinas International. Gustong-gusto ko rin itong si Binibining 7 Iligan. Ayan, si Annabel May McDonald. O, Jiwa, congratulations din sa ating mga reyna ay talaga namang pangmalakasan ng ating mga pambato ngayon. Nakakaloka ngayong taon, mga Bex, no? Deserve na deserve yan ni Annabel McDonald, no? Kasi nga, yung tulad yung sinabi ko sa inyo kanina, merong pageant na sinalihan itong si Annabel McDonald. I don't know kung anong probinsya yun, no? But anyway, pinaimburnal siya doon, Jiwa. Di ba nag-first runner-up yan sa Miss Charm. Tapos lumaban din yan, nagkaroon din yan ng placement sa Miss Universe Philippines, no? Tapos pagdating dun sa pageant na yun, niligwak siya, nakakaloka, Jiwa. Pero hindi nila alam ang tunay na kalibre ni Annabel McDonald kahit na bumula pang bunganga nito doon sa pageant na yon, no? Ay talaga namang niligwak siya ng bonggang-bongga, nakakaloka, mga buweks. But anyway, congratulations dito kay Annabel McDonald. Very deserving for the crown, diva, for the crown of Miss Globe 2025 Philippines, diva. Winner. Okay, ang ating namang second runner-up ay walang iba kundi si, ato yan, si Binibining 18 Siargao, si Kathleen tama ba? Oh, sorry. Kathleen Enid, ayan. Espinido, ayan, from Siargao. I'm pretty sure yung mga kababayan ni Kathleen, no? Talagang very, very proud sa kanya sa Siargao. Nakita ko yung mga post, yung kanilang mga comments. They are very grateful, thankful, no? And of course, they are very, very happy sa kanilang natamo dito sa Binibining Pilipinas. So, lahat itong apat na ito ay talagang wala kang maitapon dito sa Binibining Pilipinas winners, no? At kahit naman yung mga ibang sumali sa Binibining Pilipinas na mga newbies, talaga namang wala ka ring maitapon. Ang gaganda ng mga kandidato ng Binibining Pilipinas ngayong taon, lalong-lalo na mga newbies, mga buweks, di ba? Ang dami nating reserba, nakakaloka sa mundo ng pageantry. Talaga namang kitang-kita ang kalibre ng mga beauty queens sa Philippines ay talaga namang hindi matatawaran ito, mga buweks, no? Talagang wala kang maitapon sa kanila. Winner, na kahit na sino manalo dyan, ay winner na winner talaga. Kudos sa Binibining Pilipinas Organization. Jiva, nakakaloka ito. At ito pa nga, mga buweks, no? Ang papremyo dyan, oh my gosh, grabe ang papremyo dito, mga buweks. Ang winner ng Miss Globe Philippines or Binibining Pilipinas ano ba yan? Binibining Pilipinas Globe 2025, ganun din ang Binibining Pilipinas International 2025 ay tag 1,000,000. O di ba, bawing-bawi sila. Winner na winner. Kaya naman talaga, ay naku, napaka-iconic talaga napaka-iconic talaga ng, anong tawag dito, ng, gustong-gusto ko yung reaction, no, ni Annabel McDonald. Yan, yung nakanganga siya diyan. Talagang parang nanalo na siya ng international pageant, di ba? Ang lakas maka-Miss Universe ang kanyang reaction diyan nung tinawag siya as Binibining Pilipinas Globe. O, di ba? Bet na bet ko yan. At saka nga yung kanyang runners-up ay, yung first runner-up at saka second runner-up ay naka-receive ng tig 400,000 pesos. O, di ba? Kudos, di ba? Kahit na wala sila masyadong sponsors, mga buweks, kahit na tahimik ang Binibining Pilipinas, ay kitang-kita naman natin na kayang-kaya nilang bumuga ng pera, di ba? Magpapremyo ng ganyan, di ba? All in all, parang ano yan, para mga
less than 3 million, di ba, pesos. Nakakaloka ito. Plus yung kanila pang mga pa-special awards, di ba, tagwa 100,000 pesos. Saan ka pa, mga Bwex? Winner ang Binibining Pilipinas, and congratulations sa lahat ng mga winners nila. O, di ba? Nakakaloka ito. But anyway, mga Bwex, ito pa, no? Nakakaloka naman ito, mga Bwex. Ayan, no, nakita nga itong si ating Reyna, si ating Miss Universe Philippines 2025. Walang iba kundi si Maria Atisa Manalo from the Philippines. So nakita nga ito kasama ang ating mga Reyna, no, ang ating Miss Universe winners na si Arbony Gabriel, and of course, our very own Catriona Garay o Jimwa. Talaga namang napapaligiran ang ating Reyna ng mga beauty queens, talagang certified, di ba? Miss Universe title holders, o di ba? Ito nga ang tanong, di ba? Ito ang mga bugahan sa social media ngayon. Sign na nga ba daw ito para kay Atisa Manalo? Kasi kung matatandaan nyo, noong 2018, nagpunta si Miss Universe 2017 from South Africa, no? Sa Pilipinas, kasama si Asukal at saka nandiyan din si Pia Wurtzbach. Hindi ko na makita yung picture na yun, pero apat sila. And of course, our Miss Universe 2018, Catriona Gray, o diba? Sabi nga nila, is sign na daw yon. Eh, nagkatotoo nga, diba? Naging Miss Universe 2018, etong si Catriona Gray at ginanap ito sa Thailand. At ngayon naman, syempre, kasama dito ni Atisa Manalo, ayan, ang ating Reyna ngayon, no, sa Miss Universe Philippines. Ito nga si Catriona Gray at saka si Arbony Gabriel. Kaya naman talagang sumabog ang social media at talagang sinasabi nila na isang sign na daw ito, malaking sign ito for Atisa Manalo na masungkit ang corona ng Miss Universe ngayong taon na gaganapin din sa bansang Thailand. O, diba? At nakasama pa nga ni Atisa Manalo dyan yung mga Continental Queens, of course. Continental Queens, and of course, kasama ang ating Miss Universe or reigning Miss Universe 2024 na si Victoria Theovoy. God, you what? In one frame, itong mga ito, mga Wex. Kaya naman talaga nagkakagulo na ang ating mga kababayang Pinoy dito sa mga nangyayari ngayon sa mundo ng pageantry, sa journey ng ating reynang si Atisa Manalo, o Jiwa. Talagang sinasabi na, ay nako, ito ang binubuga nila, no? Nasabi nila talaga daw malaking sign ito. Pero ang ating mga supit bahay, mga Bwex, talaga naman hindi pumapayag, no? Talaga namang sinasabi nila na kayang-kaya daw ipaimburnal na mga Indo dilulo ang ating reynang si Atisa Manalo. Humanda daw ito sa kanilang Vina, o di ba si Vina? Meron din silang panglaban sa Miss Universe Indonesia. Ayan nga si Vina ulit lalaban, no? Kayang-kaya doon itong somplangin si Atisa Manalo kung sakali mang si Vina ang makokoronahan as Miss Universe Indonesia ngayong taon. Nakakaloka ito. At ito namang mga supitbahay nating mga chay-chay, sinasabi nila, no? Kayang-kaya daw ligwakin itong si Atisa Manalo, kahit daw mapaligiran pa to ng sangkatutak, no? As in talagang napakaraming Reyna ng Miss Universe sa isang litrato. Kahit daw magsama-sama pa sila, hindi daw yan tatalab, no, kay Atisa Manalo. Wala daw yan, mga Bwex, sabi ng ating mga supitbahay ng mga chay-chay, di ba? Kasi daw panigurado daw si Vina Pravinar ang kanila magiging kandidata ngayon sa Miss Universe 2025 at kayang-kaya daw nitong ibalibag, paimbornal ang ating pambatong si Atisa Manalo. Nakakaloka itong mga kapitbahay natin, mga Bwex. Talagang ayaw nilang pumayag na masapawan sila. Eh, ganun din naman tayo, di ba? Kaya sinasabi nila na kaya daw nilang ipaimburnal ang ating Maria Atisa Manalo from the Philippines. But anyway, mga Bwex, ako personally, kung akong tatanungin nyo, alam ko maraming nagdi-DM sa inyo sa akin, no? Maraming nagme-message sa inyo sa akin na kung sign ba ito, ganyan-ganyan. Kung akong tatanungin nyo, personally, hindi ako naniniwala sa mga sign-sign. Hindi ako naniniwala sa mga sign-sign. Hindi ko siya sinasakyan, no? Hindi ko siya sinasakyan na, it's a sign na, o ganito, ganyan. Kasi naniniwala ako sa destiny ng isang tao, sa destiny ng isang kandidata. Kung mag-align ba sa kanya lahat
ng stars sa universe or kahit na anong pageants yan, no? Kahit na hindi pa yan sa pageantry, kahit pa sa ano yan, sa profesyon, sa kapalaran, no? Kahit na anong kapalaran out of pageantry, kung destined ka talaga sa isang bagay, destined ka mga buweks, no matter what. At naniniwala ako dito sa ating pambatong si Maria Atisa Manalo ay pangmalakasan talaga ito mga buweks, no? Hindi ito papayag na mapaimburnal ng ganun-ganun lang. I'm pretty sure Atisa Manalo will definitely soar high sa Miss Universe ngayong taon na gaganapin sa bansang Thailand. Ayan, no? Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Pero, huwag kayong kumapit sa mga sinasabi na sign ito. Kasi baka mamaya, may mga sign-sign na ganyan, tapos pinapaniwalaan nyo, magpakakampante lang kayo, di ba? Huwag kayong magpakakampante. Maraming makakalaban sa Atisa Manalo sa Miss Universe ngayong taon. Hindi pa natin alam kung sino-sino pa yung mga yan, no? Although may mga nakikita-kita na ako, pero huwag tayong magpakakampante. Tulungan natin ang ating Reyna na sa kanyang paglaban dito sa Miss Universe ngayong taon. At sa mga hindi pa po naka-follow sa kanyang social media account sa Facebook, sa Instagram, ay mga buwets, gawin nyo na yan, no? Kasi yung ganyang mga maraming following sa social media ay paniguradong may tulong din yan, no? Hindi naman siya necessary, no? It's not necessarily, katulad kay CJ Opiasa, wala naman siya masyadong following sa Instagram nung time na yun, di ba? Pero ayan, nag-first runner-up, di ba? Ngayon nga, title pa. At bumubulusok na ngayon yung kanyang social media account. Pero eto nga mga buweks, no? Hindi man siya ganun ka-big deal talaga, no? Yung mga following sa social media, pero maganda pa rin na ipinapakita natin yung ating buong suporta dito sa ating kandidatang si Maria Atisa Manalo. Kasi iba pa rin pag finalo nyo siya, di ba? Mas makikitaan ng organization, talaga palang maraming nagmamahal at sumusuportang mga Pilipino sa ating Atisa Manalo. Hindi lang kay Atisa Manalo, ganoon din sa ating mga iba pang beauty queens, di ba? Kaya wag masyadong nagpapaniwala sa mga sign, I saw the sign na yan, di ba? Kasi it's either oo, it's either hindi. But most likely, hindi yan mga buweks. Hindi yan, di ba? Nasa kapalaran yan ng isang kandidata, di ba? Huwag tayo masyadong umasa dyan sa mga pasign-sign na yan, no? Huwag tayo masyadong umasa dyan. Pero panigurado ako, si Atisa Manalo ay hindi ito magpapahuli ng buhay, di ba? Hindi nito basta-basta isusuko ang bansang Pilipinas sa ating mga syupit bahay na mga dilulo, di ba? Lalo na sa mga latik, di ba? Hindi tayo basta-basta susuko kasi tayo ay legit na powerhouse sa mundo ng pageantry. Sa Asia, hindi lang powerhouse, ganun din sa tinatawag nilang pinakamabigat nakalibre sa mundo ng pageantry ang nakalimutan ko. Tama na sana, okay na sana. Ang Grand Slam, di ba? Tayo yan, di ba? Nakakaloka ito. But anyway mga boss, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Magingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahin. Bye for now mga blacks and I love you all. Bye! See ya!